Ngayong Thursday morning mga kanyusik, mayroon na naman po tayong issue na sama-samang tatalakayin, pag-uusapan at bibigyan po ng opinyon. Ngayong araw po na ito, abangan nyo ano ang ating question of the day. At syempre may mga may init na balita rin po kaming ihahatid sa inyo sa 774 Balita ngayon. Pero bago po tayo dumako sa ating pong mga issue at mga may init na balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Sa kagubatan, laging tampulan ng tukso ang elepanteng si Dumpy. Sinasabihan siyang lampa at lagi siyang ginagawang katatawanan ng kanyang mga kapwa hayop sa gubat. Bukod dito, ayaw din ng mga kapwa niya hayop na isali si Dumpy sa paglalaro. Sabi ni Matching, "Ayaw naming isali ka. Ang laki-laki mo, baka madaganan mo pa kami." Kaya madalas nasa gilid lang si Dumpy at nanonood sa ibang mga hayop na naglalaro. Isang araw, tuwang-tuwa si Dumpy nang yayain siya ng ibang mga hayop na maglaro ng taguan. Si Dumpy ang napiling maging taya. Nagbilang na siya ng hanggang 10 upang makatago na ang ibang mga hayop. Matapos magbilang, hinanap na niya ang iba pang mga hayop pero hindi na niya ito makita. Iniwan na pala siya ng kanyang mga kalaro. Nang pauwi na si Dumpy, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa gubat. Nakita niyang nagsisipagtakbuhan ang mga hayop dahil mayroon palang sumiklab na sunog sa gubat. Lahat ay natakot at hindi alam ang gagawin, maliban kay Dumpy. Inutusan niya ang mga hayop na kumuha ng timba at mula sa pinakamalapit na ilog ay nagtulong-tulong sila upang makakuha ng tubig. Sinipsip naman ng elepanteng si Dumpy ang tubig mula sa mga timba at buong lakas na ibinuga ang tubig sa apoy. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyang maapula ang sunog. Labis na nagpapasalamat ang mga hayop sa ginawa ni Dumpy. Nagsisisi rin ang mga ito sa laging panunokso sa kanya. At mula noon ay hindi na siya niloloko ng iba pang mga hayop sa gubat. Ano po yung aral na nais pong iparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga po na ito? Huwag nating maliitin o husgahan ng iba. Bawat isa po sa atin ay may natatanging kakayahan. You are a reflection of God's perfect design. Magkakaiba man tayo ng anyo, talento at kakayahan, lahat po ng ito ay idinisenyo ng Panginoon ng may layunin. Wala pong nilikha ang Diyos na walang halaga. Bawat isa po sa atin ay may unique na katangian. Ang sa tingin ng iba ay kahinaan, maaaring kalakasan naman po pala ng iba. Madalas, ang mundo po ang nagtuturo sa atin na sukatin ang halaga ng isang tao batay po sa kanilang itsura, estado ng pamumuhay o kakayahan. Ngunit iba po yung pananaw ng Diyos, mga kanyusik. Hindi niya po tayo tinitingnan ayon po sa panlabas na anyo, kundi sa nilalaman po ng ating puso. Kaya sa halip na manlait o manghusga o ikumpara ang ating sarili sa iba, matuto po tayong respetuhin ang katangian ng bawat isa po sa atin. At ang pinakamahalaga, mga kanyusik, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa paglikha sa atin at sa mga katangi-tanging katangian na ipinagkaloob niya po sa atin. Tulad po ng sinasabi sa Psalm chapter 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.